Hello Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo dito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung naka-resonate po kayo. Thank you. So, this reading po is silip, no, sa 2026. Silipin lang natin ano yung mga strong energies na pwedeng pumasok sa buhay ninyo in 2026 from January till December. So, kukuha tayo ng isang card, no, for each month para tignan natin kung ano ang possible na energy surrounding you that month. So, that is 6 of Wands for January, February, 3 of Pentacles, March, April, May, June, ang ganda ng June, July, August, oh wow, swerte ninyo, Pisces, September, October, masaya to, October, November, and December. Ayan. So, yung theme ninyo for the year is Queen of Swords. Ayan. Focus ngayon si Pisces, no? Isa sa mga maging major focus ninyo siguro for 2026 is career, no? Maybe career-wise, baka yan ay dito kayo babawi, no? Kasi baka 2025 has been a busy year for you for other areas, no? Baka tulad ng love life, yung mga ganon, or iba pang bagay, negosyo siguro, no? Kaya ngayon, 2026, babawi kayo, no? You will have an extra time or you will make an extra time lagi, no, sa career ninyo. And this is also about, this is also, this year for you is also about decluttering, no? Maaring once in a while or pwedeng regularly, or you're going to do decluttering in your life, no? Periodically, maaring ganon, no? Kaya sige lang, no? Sige lang. This is a year of restructuring, 'di ba? Ng buhay natin, kaya sige lang. So, pagdating ng January, we have 6 of Wands. Nakikita ninyo yung card, no? May kasalan. Pwedeng may kasalang magaganap dito for some of you. Kung hindi man ikaw ang ikakasal, baka ikaw ay a-attend ng kasalan, no? So, that's really beautiful. Kasiyahan, baka meron din ditong reunion, no? This is the time also that the people sa pamilya ninyo or mga kaibigan, 'di ba? Maybe talagang coming together, no? Para din na magkita-kita, mag-enjoy, 'di ba? Yung ganon. February is 3 of Pentacles. Meron ditong collaboration. Maaring meron ditong maganap na collaboration, maaring merong maganap na pagpaplano, strategizing, meron siguro kayong project dito na gagawin at yan ay pag-aaralan at pagpaplanuhan kasama ng iba pang mga kapartners ninyo. Pwede rin ito na business partnership, no? Pwedeng ganun din ang ganap. Pwedeng sa trabaho ninyo yan. Pwedeng sa trabaho din ninyo, no? Na maaring mabibigyan na kayo ng assistant, mabibigyan na kayo ng mga kasama, no? Pagdating naman ng March, we have the Hanged Man. Ayan. So, parang baka napagod kayo, no? Napagod kayo pagdating ng March. Kaya gusto ninyo na magpahinga muna. Gusto ninyo na mag-step back muna sa kung ano ang inyong pinagkakabalahan. And you just want to, to step back, no, sa kung ano man ang ginagawa ninyo. And gusto mo lang na magpahinga, gusto mo na mag-recalibrate, 'di ba? Mag-reset ng sarili ninyo, ng buhay ninyo, something like that. So, pagdating naman ng April, we have the 6 of Pentacles, no? But 6 of Pentacles is about prosperity din. So, baka meron kayo ditong perang dadating, baka meron ditong pwedeng income yan, pwedeng hindi, pwedeng bonus, pwedeng galing yan sa regalo, baka merong mga magdo-donate, or baka merong windfall of money, no, na pwedeng dumating sa buhay ninyo. Kaya good luck sa iyo dyan. And ang maganda rito, no,
yung abundance na yan, yung prosperity na yan na makakamit ninyo, hindi nyo lang yan sasarilinin, but you are also going to share it, no, with other people. Kaya good luck sa iyo dyan. So pagdating naman ng Queen of Cups, ng May, we have Queen of Cups, no? So si Queen of Cups naman, this is someone na mother archetype ito mother archetype. Baka you're going to be dealing with someone dito na parang nanay, or baka ikaw yon, Pisces. So, pwedeng ikaw yan din, no? Na isa ng nanay, and you are going to, you're going to be taking care of your family more sa ngayon, around that time pala, At pwede rin na you have the support of your nanay, of your sariling nanay, di ba? Maaaring kung ano man ang mga gagawin mo, activities mo, or mga plano mo, sometime in May, maaari din, na you can expect the help of your mother, no? For some of you lang kasi hindi lahat sa atin meron pang nanay, 'di ba? Or meron tayong tinuturing na nanay. So just for some of you, no, na nakaka-resonate sa mensaheng ito. So pwedeng ganun ang ganap diyan. Or baka ang iba sa inyo, you are going to become a mother, brand new mom, no? Kaya congrats sa iyo. So pagdating naman ng June, we have 10 of Cups, napakasaya, no? This is the first half of the year. Masaya, maganda. Si Ten of Cups, this is about success. This is about material and financial success. Kaya napakaganda. At si Ten of Cups din, this is about happy family, no? Happy family. Lahat kayo sa pamilya nagkakaintindihan, nagmamahalan, merong harmony, no, between each other, at walang away, no, wala nang away. Kung meron man sa inyo mga nag-away in the past, ngayon hindi na, magkakabati na kayo. Kaya napakaganda. Pagdating naman ng July, we have strength. Yan, paalala lang ito sa inyo na lagi lang kayong magpakatatag, no? Always activate your strength, your inner strength and your courage, kasi kailangan natin yan sa buhay. At in the first place, innate yan sa atin. Lahat tayo merong inner strength. Lahat tayo binigyan ng universe ng courage to face our problems, to face whatever situation na meron tayo sa buhay, no? Kaya magpakatatag lang. At kahit may mga problema, may mga challenging situations, we will be able to surpass that, no? Kasi kailangan lang natin na maging matatag tayo. At pagdating naman ng August, napakaswerte ninyo din, Kasi meron tayong sun energy, and the sun is the most optimistic, napaka-happy na energy. Magdadala ito ng malaking pagbabago sa buhay ninyo, at ang mga pagbabagong ito are positive changes, no? Positive changes are about to happen in your life. Positive changes are coming your way. Kaya napakaswerte ninyo rito. At yung mga pagbabagong ito, mga pagbabagong maaring matagal nyo nang gustong mangyari. So ngayon, natutulungan na kayo ng universe na yan ay mangyari. So yun, you will be abundant, you will be prosperous, you will be happy, you will be joyful. Napakaganda. This is like a turning point in your life, no? Na kung galing kayo sa rock bottom, ngayon iaangat na kayo ng universe at mababago na ang inyong sitwasyon for the better. So pagdating naman ng September, we have the Two of Wands. Baka ang iba sa inyo magta-travel, no? Baka ang iba sa inyo is going to travel far, abroad, mga ganon, or kung saan man. But definitely, yung buwan na to could be busy. No, could be busy kasi baka talagang kayo ay madalas, no, na lilipad sa ibang bansa or magta-travel kayo within the country, yung mga ganon. But there's always
excitement, no? Sa bawat pupuntahan ninyo, there's a lot of excitement dito for you. Baka meron dito mga bucket list kayo, no, for travel. May mga lugar kayong talagang kailangan ninyong puntahan para ma-check off ninyo sa bucket list ninyo. Ay, good luck sa'yo. So, pagdating naman ng October, 3 of Cups, celebration. No? Ang daming celebration na maaaring maganap, no, during that time. Baka meron dito mga kasalan, engagement, birthdays, anniversary, or baka reunion, no? Baka family reunion or reunion ng magkakaibigan. So, depende sa inyong sitwasyon, but there could be a lot of parties na and celebrations na pwede ninyong attendan, no? November, we have Knight of Cups. Ayan. So, baka ang iba sa inyo dito, Pisces, baka may liligawan, no? Baka may liligawan kayo, or baka kayo ay or kayo ang nililigawan. Pwedeng ganon. Basta, there is someone dito, no, that is going to confess, no, sa kanyang napupusuan at magko-confess ng kanyang pag-ibig, ang kanyang romantic interest, no, sa kung sino man ang kanyang napupusuan. So this is like romance is in the air, no. This is a romantic time, no, para sa inyo. Hindi lang February, no, yung romantic time, but for you in 2026, no, November could be the time, no, na maaaring meron ditong magkakagusto sa'yo, no, at liligawan ka, something like that. So, in December, 2 of Swords, no, this is decision making. So, baka yung related yan dito sa mga nanliligaw sa'yo, no? Or baka sa liligawan mo. Baka marami kang nililigawan. So, ngayon, gusto mo mag-trim down, ano? Na, syempre, kapag nanliligaw ka, kahit papaano, makikilala mo na yung tao ng konti. But, at least, ano, may idea ka na kung anong klaseng pagkatao meron, no? Yung napupusuan mo. Kaya, sometime in pagdating, no, pagdating ng December, maaring malilito ka na ngayon, 'di ba? Kasi makukumpare mo na lalo na kung hindi lang iisa yung nililigawan mo. So makukumpara mo na kung sino dito yung mas gusto mong i-pursue at sino yung magpapahinga ka na, 'di ba? Or pwede rin, no, na this is something else, no? This is something different, hindi lang sa love life na pwede ninyong pagdesisyonan. But whatever that is, no, hindi ka pa ready, no? Hindi ka pa ready na pagdesisyonan 'yan. Naguguluhan ka pa. Maybe you just need more time pa, no, na pag-isipan. Kaya good luck sa iyo. Thank you for watching. Love and light. Namaste.